Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion, itong post ni All Right. Caption is, Cases filed against Attorney Jeremy Lutok. Sa ngayon, ang isinalang na witness, second witness ng prosecution ay itong si Attorney Jeremy Lutok. Sinasabi dito, nasampaan siya ng patong-patong na kaso sa ombudsman. O ito, criminal witness. Many people are now asking whether or not the second witness of the prosecution, Attorney Jeremy Lutok, is credible enough because he is currently facing multiple cases before the ombudsman. One of the cases filed is perjury. Perjury is the criminal offense of deliberately lying or making false statement after swearing a lawful oath to tell the truth. Like the current hearing, Attorney Lutok is also under oath. So, many have asked, will he tell the truth or follow a script of lies? Grabe. So, sinerch ko sa Google AI, is it true that perjury case has been filed against Attorney Jeremy Lutok at the Ombudsman? Ang sagot is yes. Actually, excuse me ha, hindi lang perjury. Tatlo. Perjury, extortion, and falsification of documents. Kalakip dito sa inimbestiga nila sa isang task force. So, yun. Actually, silang dalawa ni Senior NBI Agent John Mark Calilong. Ganon din. Parang magpartner talaga silang dalawa. So, ano ba ito? Madriaga. Madriaga. Star witness nila. Ano ang credibility ni Madriaga? Convicted ng kidnapping for ransom, na-acquit lang sa Supreme Court dahil sa technicalities. But after that, balik sa dati, ayun, the same. Nangidnap na naman hanggang nakulong. Yan. Ganyan ang kalidad ng testigo ng prosecution. So ito ngayon nakakatawa dahil ang dalawang testigo na isinalang ng prosecution ay may kasong kinakarap ng perjury, pagsisinungaling. So ano ngayon, itong sinasabi nila, are we really sure na nagsasabi ng totoo? Although, wala eh. Kahit hindi ka abogado, makikita mo nga irrelevant yung kanilang testimony. Yon si Calilong. Video. Yung video na yun, matagal naman nating napanood. Granting na authentic. Yes, authentic nga. Yun lang. So what's the relevance doon sa grave threat? Wala akong makita. Ito namang Attorney Lutok, ganyan din, videos. Kailang ang sinasabi niyang ebidensya laban kay BP Sara para patunayan na grave threat nga yung nangyari is pagmumura, yung feelings niya. Sabi ni Attorney Guanzon, yung pagmumura is not even libelous. So, hindi yan criminal. It's not a criminal act kung magmura ka. Ang may pakita mo lang yan, yung galit siya. Oh, galit. Lahat naman tayo nagagalit eh. Sino bang hindi nagagalit? Isa lang siguro, ang Pangulo. Dahil one time nung last year ba yun, after yung mahiya naman kayo, sabi niya sa SONA, nagbisita na sa mga flood control projects. Somewhere in Bulacan, mayroong ghost project na inspect niya doon. So, I'm very angry. Sabi niya, kailan yung I am very angry, hindi mo makikita sa expression sa mukha. Hindi katulad si BP Sara na nanlilisik yung mata. Di ba, Gar?
Gumaganon siya eh. Yun ang angry. Fear nyo. Ganon. Nanlilisik ang mata. Yun ang angry. Galit. Eh si Pangulo na, oh, I'm very angry. Magkabaliktad. Ang Pangulo, sobrang bait. VP Sara naman, sobrang tapang. Oh. Anong mas gusto nyong type of leader? Sobrang bait o sobrang tapang? Well, mas maganda sana yung balanse. Kaya lang, to me, mas balance si VP Sara dahil mabait siya sa ordinaryong tao. Pinagkakugulo niya. Hinihintuan niya ang mga tao along the way. Mga bata, mga matatanda, mga humihinto. Kailan kung kailangan niyang magalit, kaya ito, galit na galit siya. To me, balance ang leadership style ni VP Sara. Ito naman ang Pangulo natin, wala. Very extreme yung kabaitan niya. Hindi nga siya marunong magmuray. Hindi naman sa inaano natin ng pagmumura, but sometimes, pakita mo yung may gulpi di gulat ka. Example, si Tatay Digong. Yung kaso noon ng mga tanimbala, very rampant, panahon ng Aquino administration. Pag upo niya, isang salita lang, oh, sige, mga PI mo dyan, ipapakain ko sa inyong bala, gawin nyo. Sige, gawin nyo! Anong nangyari? Eh di huminto yung tanimbala. Ganon ang style sa leadership. Konting, ano lang yan, konting angas kung kinakailangan. Diskarte kung tawagin ko yan. So, sige! Lumabas ang lihim, mabahong lihim ng mga witnesses ng NBI. Perjury, falsification, extortion. Wow naman! Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong talanding ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel nito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin niyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. Ang dagko na gyud ang buslot sa iyang atop. So mapulihan na ni karon kay nataga naman sila sa mag-atop na ni. Og karon mo na ni ang yero nga among gihatag ni angkol nga iyang iatop karon. O karon humanagid sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. So maayo na gyud ang ilang atop, dili na pasama ka ganina sa ilang atop nga mabuslot na. So karon napulihan na gyud sa gitabang nga yero. So mao na gyud ni ang itsura sa ilang mga salog tungod kay sige manggod og kaulanan. Salamat sa Ginoo nga na tabangan na gyud mi og sin og labira ang kuan sa amo o nag-atag sa amo og hero. Salamat gyud sa Ginoo. So pila na dito katuig anti ang imong atop nga mga dagko ng buslot? Pito na. Pito na katuig. Oo. Nga naman anti sa pito na katuig ang inyong atop nga gaulanan na dako nagbuslot. Nga naman anti nga wala mo nakapalit og yero para lang makaatop mo. Wala mi maka palit og hero kay kuan tungod sa kalisod lagi kutog ra ang among kwarta sa among pagkaon. So insa di anti inyong trabaho lang? Kuan ra pugas ra og kuan mais og muso. Magmuso lang. Kung walay muso ante, Kung walay muso na di na mi makakuag kuan bugas kuan ra mga lagot mo na ang among ga kanon. So salamat kay ante.